Before it made landfall in Aurora, Super Typhoon Uwan first grazed the Bicol region and it left behind considerable destruction and lahar flow in some communities around Mayon Volcano. Mobile journalist Arles de los Santos gives us updates live from Albay tonight. Arles, nasaan ka ba ngayon at kamusta na ang panahon dyan? Pauline, nandito tayo ngayon sa Legazpi City sa Albay, dito sa kanilang Kapitolyo, kung saan ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nag-brown out na. Kaya yung nakikita ninyong ilaw man sa aking likuran ay galing doon sa mga generator set ng ating mga kapatid dito sa Kabikulan. Isa ito sa mga unang tinumbok ni Super Typhoon Uwan, kung saan nga naramdaman natin ang napakalakas na buhos ng ulan at ang mapaminsalang hangin dito. Nakita natin na talagang nagliparan yung ilang mga bubong at yung mga puno at poste ay nabuwal, pati yung mga nakita natin na kable ng kuryente ay lumaylay dito sa mga kalsada rito. Hey Arles, doon naman tayo sa lahar flow na pumalibot doon sa mga komunidad na tabi ng Mayon Volcano. Can you describe to us the events that led to the lahar flow, lalo na dyan sa Ginubatan? Kanina puli nang pumunta tayo umaga, nakita na natin, tumambad sa atin yung hindi bababa sa 300 metro na naipon na parang nagpatong-patong na yung buhangin, putik at mga bato. Iba-iba yung size. May mga malalaki, may mga kaliitan, pero talagang nagpahirap yun sa mga residente na maglamas-pasok doon sa lugar. Yung mga nakamotor doon kailangan ng buhatin o pagtulungan ng ilang mga kalalakihan para lamang makaangat at makadiretso doon. Kasi dahil nagpatong-patong nga, parang namuuna ito at pwede na ring daanan. Pero ang problema, syempre, yung mga apat na mga gulong na mga sasakyan, hindi sila basta-basta nakaraan doon. Kaya hindi natin mabilang kung ilan na mga truck ang naglamas-pasok doon para ialis yung mga lahar na natira doon. At bukod pa dyan, 2 backhoe na yung kanilang ginamit para nga alisin ang mga ito. Nung kinapanayam natin, Pauline, yung mga residente doon, sinabi nila na hindi daw bababa sa 3 beses na nakararanas sila ng lahar flow doon sa kanilang barangay sa Masarawag dito sa Ginubatan, Albay. At ayon sa kanila, dito daw itong bagyo, super bagyo na si Uwan, yung pinakamalakas na pagragasaan ng lahar ang kanilang naranasan. Meron nga tayo doon nakita na isang tahanan na halos nabiyak na sa gitna. Buti na lamang at walang residente na naninirahan doon sa oras nang nabuwal ang bakod nito at tila nagkaroon ng landslide sa gilid na iyon dahil maagang nagsilikas at doon kasi sa area na iyon ay kasama sa 7-kilometer radius ng Bulkang Mayon, kaya naman talagang lumikas na sila bago pa man dumating itong bagyo. Arles, mabuti naman at walang casualties, pero kamusta ang mga residente ngayon ng Albay at ano ang pinakakailangan nila ngayon? Sa huling tala ay umabot na nga sa 720 na mga barangay ang naapektuhan ng brownout. Isa yan sa mga nararanasan ng ating mga kababayan dito kung saan nasa 46 lamang na mga barangay ang fully restored na yung kanilang elektrisidad. Kaya nananatiling hamon pa rin ito dito sa kanila. Madilim yung paligid. Kung wala kayong mga generator set, talagang mahirap magpalipat-lipat ng mga lansangan dito. Pero yung sa mga evacuee so far, nagkaroon na rin sila ng go signal para bumalik sa kanilang mga tahanan. Sa huling tala umabot ng 80,000 na mga pamilya yung kinailangang lumikas at mahigit 260,000 na mga individual yan kung ating bibilangin. Pinayagan na silang bumalik sa kanilang mga tahanan pero kailangan ay masiguro na maayos na yung kanilang lugar, wala ng baha, wala ng banta ng flash flood o maging yung mga nakaharang na mga puno at mga nabuwal na mga poste dapat cleared na iyon. Kaya ang paalala ng kanilang local government dito sa Albay ay manatiling nakatutok at kung ano pa man ang maaaring mangyari sa mga susunod na oras. Thank you very much for that report and do stay safe. That was mobile journalist Arles de los Santos reporting live from Albay.